Good day, viewers! Kung nagbabala ka anytime soon na bumili ng full EV, hold your horses. Ito ay applicable kung ang bibilhin mo ay yung full EV lang at hindi yung hybrid. Yung caption ko hindi clickbait yan ha. Yes, huwag muna kayo mag full EV. Pero bakit? Number 1, budget-wise. Mas mahal kumpara sa ICE. Ang baseline ko ay ang brand new price ng Seagull na as of today ay 938,000. Imagine na, kung ordinaryong Pinoy ka, sa 938,000, uunahin mo ba mag-Seagull kumpara sa Kia Sonet, Toyota Vios, Toyota Raze, Honda Brio, Hyundai Venue, etc. na lahat ay below 938,000. Syempre depende sa variant. Number 2, kung first car mo, or most importantly, only car mo, mas versatile pa rin mag-ICE car. Kaya kung isa lang ang sasakyan mo, get an ICE period. Kung iniisip mo na within city driving ka lang naman, huwag ka muna magsasalita ng tapos. Baka sooner or later, kailangan mo gamitin ang sasakyan mo at magmamaneho ka ng lagpas 300 kilometers. Kaya pupunta tayo sa next hot topic. O baka may mamimiloso po pa dyan, na meron naman 400 kilometers at 500 kilometers ang range. Iba rin naman ang presyo nun, di ba? Number 3, EV infrastructure. No need to say, hindi pa ready ang Pinas. Bukod sa hindi pa ready ang Pinas, madami pang walang disiplinang EV drivers. Unahin na natin yung mainiiwan yung EV nila sa charging slots, kahit tapos na yung pag-charge ng auto nila. Ito ang mas worse. Hindi na nga EV, doon pa nagpark. Tapos kung long drive naman, nalalagpas ng range ng EV mo, napakakaunti lang ng EV chargers na available. Unlike Evro na nakikita mo kung available yung charger, merong mga chargers na hindi mo malaman kung may gumagamit. Worse, sira pala. So imagine kung nag-long drive ka at kailangan mo mag-charge, tapos may nag-charge pa pala. Ito pa, kasi simula pa lang nilang mag-charge. Lahat ang malas mo. Aside sa intay mo yung charge nila, yung pag-charge ng auto mo, iintayin mo pa rin yun. Imagine mo lang yung oras na iintayin mo. Sabihin mo na sa sarili mo na at least mas mura ang konsumo ng EV kumpara sa ICE pag long drive. Which brings us to the next topic. Mas mura ang konsumo ng EV, di ba? Sa mga video ko, laging 1/3 lang ang electricity consumption ko versus sa fuel consumption. Pero isang malaking pero ito Dahil sa bahay ko lang ako nag-charge. Kumbaga, Meralco rate kaya mura. Pero kung sa public paid chargers na umaabot until 35 pesos ang kilowatt per hour, subukan natin mag-compute. Ang computation ko na ito ay batay sa experience ko, owning a Seagull and a Brio, kaya sila ang comparison natin. Ang Seagull, sa long drive, kung napanood nyo mga previous video ko, ang 10 km ay 1 kilowatt ang konsumo sa battery. So kunwari, 300 kilometers ang biyahe natin balikan. So kailangan mo mag-charge 150 kilometers one way, tapos mag-charge ka. Sa labas, umaabot ng 28 pesos ang kilowatt hanggang sa 35 pesos kilowatt per hour. Dahil limited ang choices mo sa pag-charge, sabihin na nating 35 pesos per kilowatt per hour ang nakita mong charger. 150 kilometers or roughly 15 kilowatts ang kailangan mo ikarga. So ang computation ay 15 kilowatt times 35 pesos equals 525 pesos. Tapos yung pauwi, sabay ka na mag-charge ulit so para mas tipid. So yung pag-uwi, 15 kilowatts again times 14 pesos Meralco rate equals 210 pesos. 525 pesos plus 210 pesos equals 735 pesos roughly ang 300 kilometers mo sa EV at sa Seagull. Now, sa ICE ko, kaya ko mag-average na 18 km per liter. Pero sa 15 km per liter na lang natin i-compute. Sa FC, basic lang naman ito. So 300 kilometers divided by 15 km per liter equals 20 liters. 20 liters times 55 pesos gas equals 1,100 pesos. What? What the f? Yes, yo. 1,100 pesos roughly sa ICE, tapos 735 pesos roughly sa EV. Yep, may 365 pesos savings ka sa EV,
Pero kung minalas-malas ka tulad ng sinabi ko kanina na naghintay ka ng matagal, pwedeng pinangbili mo lang din ng kape o pagkain habang naghihintay ka tuloy. In short, baka mas napagastos ka pa nga, di ba? Last but not the least, number 5. Kung wala kang garahe or wala kang mapagsasaksakan ng charger mo sa bahay, magiging dependent ka sa charger sa labas. Sa mga libreng charger, wag mo nang tangkain dahil hindi ka makakalusot sa dami ng PHEV owners na nag-charge. Kung paid chargers naman, hindi na rin ganun kalaki ang natitipid mo dahil doble hanggang triple ang rate ng residential Meralco rate versus sa mga paid chargers. Ngayon, kung gusto mo pa rin mag full EV after panoorin ang video na ito, nasa sa iyo na yun. Ang bawat klase ng sasakyan ay may kanya-kanyang strengths and weaknesses. Bilang EV at ICE owner, nakita ko na agad ito. Unlike ng ibang sikat na vloggers na madaming topic sa EV, pero wala namang EV na sasakyan kaya limited ang kanilang real life EV experience. Ako naman enjoy sa paggamit ng aking EV. Yung 5 points na sinabi ko ay napaka-importanting basis bago ka mag full EV. Personally, kahit sa mga kakilala ko, I still recommend for them to go Toyota or Honda. ICE cars are suitable for everybody, while full EVs heavily depends on a person's lifestyle. Thanks for watching.